Ang 6th lesson natin sa Math 8 ay about factoring polynomial. So again, kailangan natin meron kayong ballpen or lapis at saka papel para masanay kayong mag-solve or mag-factor ng iba't ibang polynomials. Sa video na to, ang titingnan lang natin muna ay yung greatest common monomial factor or GCMF. No? Mahalaga tong topic na to kasi magiging useful siya kapag pinag-usapan na natin yung iba't ibang mga factoring techniques, yung DTS, dito papasok yan, no? Or yung difference of two squares, yung sum of two cubes, at saka yung difference of two cubes, yung perfect square trinomial, at saka yung mga general trinomials. Okay? So again, very important tong topic na to. Greatest common monomial factor. So ano ba yung factoring? Factoring, sabi dito sa given sa atin, a definition is finding the factors when only the product is known. So, meron tayong given na product, tapos hahanapin natin yung factors niya. Ano ba yung factors? Alam natin, no, kapag sinabing factors, ano yung mga number na kapag minultiply mo, makukuha mo yung product. For example, if you have 10, you know, dito, you have 2 times 5 because 2 times 5 is 10. Also, 1 times 10. So, ito yung mga factors niya. Okay? So, now, for example, if you have paint to cover 30 square feet, give the possible integer dimensions of the rectangular wall. So, meron tayong rectangular wall, tapos i-cover natin 30 square feet. Ano yung mga possible integer dimensions ng wall? So, given tayo ng product dito, ang product natin ay 30. Tapos, hahanapin natin yung mga factors. Okay? Number 1, we have 1 times 30. Tama? So, yung wall niyan, magiging haba lang yan. Parang hindi nga wall yung magiging itsura niyan eh. Kasi parang ganito lang siya. Okay? Another one, pwede yung 1 times 15. No? I mean 2 times 15. So, magiging itsura ng wall natin, thickened lang siya ng konti, pero shorter. Another one is 3 times 10. Okay? Mas malaki na siya dito, yung 3 times 10. Pero mas maikli siya. Okay? Another one is 5 times 6. So, may iba't ibang itsura yung wall. Pero still, if you multiply the integer dimensions, you will get the product 30. Kasi 1 times 30 is 30, 2 times 15 is 30, 3 times 10 is 30, 5 times 6 is 30. Okay? Itong process na to, ang tawag natin dito ay factoring. Hinahanap natin yung mga factors kapag given yung product. Okay? Ito yung mga given sa atin na answers. 1 foot times or 1 foot by 30 feet, 2 feet by 15 feet, and 3 feet by 10 feet, etc. Okay, so ano naman yung greatest common factor? So the greatest common factor of two or more monomials is the common factor having the greatest numerical factor and with the variables having the least degree. Again, very important tong dalawang components na to na dapat merong greatest numerical factor at saka variables merong pinakamaliit na degree. Okay, so mas tingnan natin siya dito sa next slide kasi bulleted siya dito. Itong ax to the n, let's say this is the GCF or the greatest common factor ng isang polynomial. Okay? Magiging greatest common factor lang siya kapag yung a natin is the greatest integer that divides each of the coefficients of the polynomials. Okay? Mamaya makikita natin yan kapag nagbigay tayo ng example. And number 2, n is the smallest exponent of x in all the terms of the polynomial. In all the terms. Very important to, no? Mamaya makikita natin yan through an example. Pero ang mahalaga dyan, yung n dapat ay yung pinakamaliit na exponent ng x doon sa polynomial na given. Okay? So, for example, try natin, no, using an example. You're given a pair of polynomials here. You have a monomial 4a and 16a squared b. Hahanapin natin yung greatest common factor. Ngayon, ipapakita ko yung step by step. No? Pero pagdating ng time, masasanay din kayo. Hindi nyo na kailangan i-follow yung step by step. Okay, sanayan lang yan. Pero ipapakita ko yung step by step. Tingnan muna natin yung mga numbers. You have 4 here and you have 16. Okay, focus muna kayo dun sa mga numerical coefficients. Hanapin natin yung factors ng 4. Ang factors ng 4, 1, 2, and 4. Okay? Ano naman yung factors ng 16? 1, 2, 4, 8, and 16. So, those are the factors of 16. Ngayon, ano yung common dun sa dalawa? Common to. Common din to.
Common din to. Okay? Pero ang hinahanap natin, yung greatest integer that divides the numerical coefficients. Ano yung pinakamalaki daw? Yun ang ibig sabihin. Ano yung pinakamalaki? Ang pinakamalaki dyan ay 4. Okay? So, susulat nyo dito si 4. Ngayon, tingnan naman natin yung mga variables. So, you have a and you have a squared b. Okay? Now, ang una nyo titingnan dyan, ano ba yung nag-a-appear doon sa dalawa? Ano ba yung present na variable doon sa dalawa? A lang. Hindi pwedeng b kasi walang b ito. Okay? So, dito lang kayo magfo-focus. Ngayon, alin yung may pinakamaliit na exponent? Ito ba? Or ito? Siyempre, ito. Kasi ang exponent niyan ay 1. Okay? So, again, sa numerical coefficient, ang greatest common factor natin ay 4. Doon sa mga variables, ang greatest common factor natin doon sa variable ay a. Okay? Ibig sabihin, yung greatest common factor nitong pair na to ay yung pinagsamang 4a. Okay? So, that is our answer. So, ito lang yung step by step factors ng 4. Ito yung pinakita ko kanina. Ito naman yung factors of 16. Ito yung common sa dalawa. At ito naman yung greatest, yung pinakamalaki. Sa variables naman, ang factors ng a ay a lang. Factors ng a squared b ay a squared b, pwede ring ab. But then again, kapag in-exhaust natin yan lahat or nilista natin lahat, medyo malilito tayo, no? And then, mauubos yung oras natin. So, ang suggestion ko, tingnan mo ano yung common. Ano yung nag-appear dito at saka dito. A lang naman, di ba? Alin yung pinakamalitang exponent? Ito ba or ito? Eh di ito. So, A lang talaga yan. Okay? So, ang greatest common factor natin ay 4A. Alright? So, next, let's have another example. 6m squared and 15m. Kapag 6, tingnan natin yung mga factors ng 6. You have 1, 2, 3, and 6. Yung 15 naman, 1, 3, 5, and 15. Ano yung common? Ito, tsaka ito. Pero syempre yung 1, hindi na yan, no? Kasi yung 3 ang pinakamalaki. Okay, so sa numerical coefficients, ang greatest common factor natin ay 3. Tingnan naman natin yung mga variables. You have m squared here and m here. Present naman yung m sa parehas na na polynomial na given sa atin. Pero alin yung pinakamalitang exponent? Ito. Okay, so yung pinakamalitang exponent ay degree 1. Ibig sabihin, exponent niya ay 1. So this is 3m. Yan yung greatest common factor. Okay, so tingnan natin yung answer. Again, factors of 6 and factors of 15. Ito yung mga common sa dalawa, pero ito yung pinakamalaki. Factors of m squared. Ito naman yung factors of m. Pero, ano yung common? M. Kaya, 3m yung greatest common factor. Okay? So now, paano naman kapag given na tayo nitong mga polynomials na to? Okay, given tayo ng polynomials, and then if a factor out natin yung greatest common monomial factor. Same process lang din, pero mag-i-involve lang ng panibagong step. Okay, simulan natin dito sa 4x squared minus 6x cubed. Okay, so you have that 4x squared minus 6x cubed. Dito ko muna siya isosolve, no? 4x squared minus 6x cubed. Ano muna yung GCF? Hanapin natin yung greatest common factor nito. Okay? Yung 4 and 6, ano yung mga factors ng 4? Factors ng 4 ay 1, 2, and 4. Ang factors naman ng 6 ay 1, 2, 3, and 6. Ano yung common sa dalawa? 1, 2, and 1, 2. Pero ano yung greatest? 2. Okay? So, sulat mo dito si 2. Tingnan naman natin yung variables. You have x squared here and x cubed here. Alin yung pinakamaliit ang exponent? Ito. So, yun ang isusulat mo. Ayan na yung GCF niya. Okay? So, ang GCF niya ay 2x squared. Ngayon, if a factor out natin itong greatest common factor. Paano yan if a factor out? Ganito. So, meron kang 4x squared. Kunin mo muna to. I-divide mo siya ngayon kay greatest common factor. Ano yung magiging answer natin? So, 4 divided by 2 will give you 2. X squared divided by x squared is, wala na. 1 lang yan. Okay? Now, kunin naman natin to. Itong second term natin, which is 6x cubed, i-divide din natin sa greatest common factor, 2x squared. Okay? So now, tingnan natin yung numerical coefficients. 6 divided by 2 is 3. X cubed
divided by x squared is equal to x. Bakit x? Kasi again, if you still remember yung mga operations natin, multiplication and division, no? Kapag pareha sila ng base, tapos meron tayong division, tingnan mo yung exponent, i-minus mo. 3 minus 2 is 1. Okay? So now, nakuha na natin yung quotient. Kapag dinivide natin yung mga terms ng polynomials doon sa greatest common factor, 2 and 3x. Okay? So ang answer natin ay ganito. First, ilista mo muna yung greatest common factor. Ang greatest common factor natin ay 2x squared. Tapos, imumultiply mo siya doon sa natira. Sa loob. Ano yung natira sa loob? 2. Ito yan. Minus 3x. And that is your answer. Okay? Paano nyo i-check kung tama yung sagot natin? Kapag dinistribute mo to dito at saka dito, dapat makuha nyo yung original na given sa atin. For example, 2x squared times 2, so 2 times 2 is 4. Okay? And then here, you have x squared, ito na yung x squared. And then another one, 2x squared times 3x is 2 times 3, 6. And then x squared times x, multiplication yan, so i-add natin yung exponents, 2 plus 1 is 3. Kaya meron kang x cubed dito. Okay? So tingnan natin. Again, ang GCF ay 2x squared. Tapos, i-divide natin lahat ng terms with the greatest common factor. Ito yung nakuha natin. 2 and 3x. Now, i-rewrite natin yung factored form. Ganito natin siya sinusulat. Again, ano yung nandito? Ito na yung greatest common factor. Tapos, ito yung natira kapag dinivide natin itong mga terms na to with the greatest common factor. Okay? So, next tayo. Ayan, another example, 5ab cubed minus 15a squared b squared plus 40a cubed b. Una, hanapin muna natin yung greatest common monomial factor. Okay? So, tingnan natin yung mga numerical coefficients. Meron tayong 5, meron tayong 15, meron tayong 40. Okay? Ano yung mga factors ng 5? 1 and 5. Ano yung factors ng 15? 1, 3, 5. 15. Ano yung factors ng 40? 1, 2, 4, 5, etc. Okay? Bakit ko tinigil? Kasi yung highest na factor dito sa 5 is 5. So, it cannot go beyond 5. Okay? So, yung common dito sa lahat ay 5. At ito rin yung greatest. Okay? Ibig sabihin, yung greatest common factor dun sa numerical coefficient natin ay 5. So, sulat natin dito, no? GCF. GCF ay 5. Ngayon, tingnan naman natin yung mga variables. Focus muna kayo sa A. Tingnan nyo yung A dito. May A dito, may A dito, may A dito. Pero alin yung pinakamaliit ang exponent? Ito. Okay? So, susulat nyo dito, A. Tingnan nyo naman yung B. May B dito, may B dito, may B dito. Pero alin yung pinakamaliit ang exponent? Ito. B lang. So, susulat nyo si B. So, yun na yung GCF natin. 5AB. Now that you have the GCF, ano yung next step natin? I-divide mo lahat ng mga terms ng polynomial doon sa greatest common factor. Okay? So, unahin natin si, dito ko na isusulat, no? Unahin natin si 5AB cubed. I-divide mo siya kay 5AB. Okay? Isunod natin si 15a squared b squared. I-divide din natin kay 5ab. And then, next natin si 40a cubed b. I-divide natin kay 5ab. Ayan. So, simulan natin dun sa taas. 5 divided by 5, wala na yan. A divided by a, 1 lang din yan. Now, b cubed divided by b. Again, division tayo. Parehas sila ng base. Copy the base, subtract the exponents. 3 minus 1 is 2. Okay? So, meron na tayong b squared. Next, dito naman tayo. 15 divided by 5 is 3. A squared divided by a is a. Bakit? Kasi, copy the base, subtract the exponents. 2 minus 1 is 1. And then next, b squared divided by b is also b. Okay? Kasi again, same base, copy the base, and then subtract the exponents. Now, you have, ito, sulat natin dito, 3ab
don't forget, may minus sign tayo dyan. And then lastly, you have 40 divided by 5 is 8. A cubed divided by A is A squared. Kasi isusubtract natin again yung exponents. 3 minus 1 is 2. And then lastly, you have B over B. Magka-cancel lang sila. Okay? So, meron ka ditong 8A squared. Don't forget the plus sign. And ito na yung natira sa loob. But don't forget the greatest common factor. Ang greatest common factor natin, 5AB. And that is your answer. Again, paano natin i-check kung tama ang sagot? I-distribute natin. So, 5AB times B squared, dapat ito yung sagot nyo. 5AB times 3AB, dapat ito yung makukuha yung sagot. Okay? And then 5AB times 8A squared, dapat ito yung makukuha ninyong sagot. Ayan yung answer natin, no? 5AB times B squared minus 3AB plus 8A squared. So, another example, you have 7 times A minus 2 plus 5B times A minus 2. Ngayon, tingnan nyo dito yung common factor. Ang common factor sa atin dito ay A minus 2, A minus 2. Kasi nag-appear siya parehas doon. Okay? So, isulat nyo na agad si A minus 2. Tapos, kapag dinivide mo both of them by A minus 2, ano yung matitira? For example, if you divide this by A minus 2, and you divide this by A minus 2, magka-cancel lang to, tsaka to. Magka-cancel lang to, at tsaka to. Ano yung matitira? Dito sa first term natin, matitira si 7. Dito sa second term, matitira si 5B. And then, don't forget the plus sign. And that is our answer. Okay? So again, our answer is A minus 2 times 7 plus 5B. Another problem, no, tingnan natin ito mamaya. So, pakita ko muna yung answer. Again, ang greatest common factor ay A minus 2. And then, i-divide natin lahat ng terms with the greatest common factor. Matitira dito is 7 kasi magka-cancel. And then, dito naman, ang matitira ay 5B kasi magka-cancel sila. Alright? So, ang answer natin dapat dito ay A minus 2. Ito lang yon kasi common naman siya parehas. And then you have 7 plus 5B. Ito siya, 7 plus 5B. Okay? O, try natin another example. 5m squared times n minus 1 plus 10 times n minus 1 squared plus 15m times n minus 1 quantity cube. Paano natin ito isosolve? So, as you can see, tingnan muna natin yung mga numerical coefficients para mahanap natin si greatest common factor. Okay? Dito meron kang 5, meron kang 10, meron kang 15. Ano yung greatest common factor niyan? 5. Okay? Bakit 5? Kasi sa 5, ang factors niya ay 1 and 5. Kapag 10, 1, 2, 5, 10. Kapag 15, 1, 3, 5, and 15. Ano yung common? Ito. Ito rin yung greatest. Okay? So, ang greatest common factor natin ay 5. Okay? Ngayon, meron pang isa. Tingnan nyo yung M. May M dito. May M din dito. Pero may M ba dito sa second term? Wala. Ibig sabihin, hindi siya part ng greatest common factor natin. Another one. Ano pa yung common? Tingnan nyo to. May N minus 1. May N minus 1. May N minus 1. Pero, iba't iba sila ng power. Ito, raised to 1. Ito, raised to 2. Ito, raised to 3. Ano nga yung rule natin? Titingnan natin yung pinakamaliit ang power or least degree. Ano yung least degree dyan? Ito, n minus 1. So that is also part of the GCF. Okay? So again, ang GCF natin, 5 times the quantity n minus 1. Okay? So now, ano yung next step natin? I-divide natin lahat ng terms by the greatest common factor. So you have 5m squared. Sulat ko muna, no? I-divide natin to sa 5 n minus 1. And then yung 10 n minus 1 squared, i-divide natin by 5 times n minus 1. And then you have the 15m n minus 1 cube, di-divide natin sa 5 times n minus 1. Okay? Unahin natin ito. So 5 divided by 5 is just 1. Wala namang i-divide tayo kay m squared, so
copy nyo na lang si m squared. And then n minus 1, magka-cancel lang sila. Okay? Plus, ito tayo, 10 divided by 5 is 2. N minus 1 squared divided by n minus 1. O again, anong gagawin natin? Pareha sila ng base. Ito yung base niya, ito yung base niya. So, copy mo lang si base. And then, subtract the exponents. 2 minus 1 is 1. Isusulat pa ba yung 1? Hindi na. Okay? Plus, ito naman, 15 divided by 5 is 3. And then, yung m, copy nyo lang kasi wala naman siya ditong pang-divide, no, sa denominator. And then, you have n minus 1 cubed divided by n minus 1. Parehas ba sila ng base? Yes, dahil parehas ng base, copy mo lang si base. Anong gagawin natin doon sa exponents? Subtract the exponents. 3 minus 1 is 2. And that is your answer. Okay? But don't forget to multiply it doon sa greatest common factor. Ang greatest common factor natin, 5 times n minus 1. Ayan yung ating answer. Okay? So again, the answer, kanina nakita nyo, no, na itong GCF natin, this is the GCF. Yung GCF natin nilalagay ko sa unahan. No? Pwede rin dyan sa huli, pero common din. Nilalagay natin siya sa unahan, pero this is also acceptable. Okay? So the answer again is m squared plus 2n minus 1 plus 3m times the quantity n minus 1 squared. Everything multiplied to 5 times the quantity n minus 1. Alright? So that is our answer. Tingnan natin. Ayan. So ito yung answer natin. Pwede kayong gumamit ng bracket para hindi sobrang dami ng parentheses. But this is our answer. Paano natin malalaman kung tama? Again, i-multiply nyo tong buong to. Itong greatest common factor dito para makuha ito. Tapos dito para makuha ito. And then dito para makuha ito. At yan ang ginagawa natin sa pagfa-factor ng mga greatest common factors sa given polynomial.